Values Education 8, Quarter 4, Learning Competency 1A, nakakikilala ng mga paraan ng paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan. Ang disposisyon ay tumutukoy sa nakasanayang paraan ng pag-iisip, pagtingin at pagtugon ng isang tao sa mga sitwasyon at sa kapwa. Ipinapakita ito sa kanyang ugali, asal at saloobin, lalo na kung paano siya kumilos bilang mamamayan. Ibig sabihin, ang disposisyon ay hindi minsanang kilos lamang, kundi paulit-ulit na pag-uugali na nakikita sa araw-araw. Halimbawa, may kamag-aral kang laging tumutulong, nakikinig at marunong gumalang kahit walang guro. Pinapakita nito na mayroon siyang positibong disposisyon bilang kasapi ng paaralan at komunidad. Sa kabilang banda, kung ang isang tao ay palaging walang pakialam, nananakit o ayaw makiisa, makikita na ang kanyang disposisyon ay hindi pa positibong nahuhubog. Ang komunidad naman ay isang grupong panlipunan na maaaring maliit o malaki. Maaaring naninirahan sila sa iisang lugar o hindi. Pero ang mahalaga, may ugnayan ang mga miyembro sa isa't isa. Bukod dito, ang komunidad ay may magkakatulad na diwa ng pagkakaugnay at pagtutulungan. Ibig sabihin, nagtutulungan ang mga kasapi para sa ikabubuti ng lahat. Dahil dito, tinitingala natin ang komunidad bilang tagapaghubog ng positibong disposisyon ng bawat kasapi. Sa pamamagitan ng komunidad, natututuhan natin ang tamang asal, pakikipagkapwa at pagiging mabuting mamamayan. Ang paaralan ay komunidad kung saan natututo ang bawat mag-aaral kung paano makisama sa kapwa, tumutulong sa iba at maging responsable. Ang relihiyon ay komunidad kung saan natututo tayong manalangin, magmalasakit at maging tapat sa sarili at sa iba. Ang barangay ay komunidad na nagtuturo ng pakikiisa, pagtulong sa kapwa sa pang-araw-araw na buhay. Ang online na komunidad ay nagtuturo naman ng paggalang, maayos na pakikitungo at pakikipagkapwa kahit sa virtual na mundo. Ngayon na malinaw na sa atin ang kahulugan ng disposisyon at komunidad, pag-usapan naman natin kung paano ito nahuhubog. Bilang mga mamamayan, hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa bansa. May mga problema, issue, at negatibong pangyayari na ating nasasaksihan. Ngunit kahit ganito ang sitwasyon, may kontrol tayo sa ating pag-iisip, kilos at asal. Dito pumapasok ang paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan. Sa mga susunod na slides, tatalakayin natin ang 5 paraan kung paano natin mapapanatili at mapapalago ang positibong disposisyon kahit may mga hamon sa paligid. Ang mga paraang ito ay simple ngunit makabuluhan at kayang isabuhay sa paaralan, tahanan at komunidad. Ang unang paraan ng paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan ay ang paggawa ng tama. Kahit napapaligiran tayo ng mga taong hindi sumusunod sa mga batas at patakaran, ang isang mabuting mamamayan ay pinipiling gumawa ng tama. Hindi tayo gumagawa ng tama dahil ginagawa ito ng lahat, kundi dahil alam nating ito ang nararapat. Halimbawa, kahit may mga taong nagtatapon ng basura kung saan-saan, pinipili pa rin nating itapon ng basura sa tamang lugar. Sa ganitong paraan, ipinapakita natin ang positibong disposisyon bilang responsableng mamamayan. Ang ikalawang paraan ng paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan ay ang paggalang at pagmamalasakit sa kapwa. Kahit may pagkakaiba tayo ng opinyon, paniniwala o sitwasyon sa buhay, ang isang mabuting mamamayan ay marunong gumalang at magmalasakit. Halimbawa, may kamag-aral kang may ibang pananaw o pinanggagalingan. Sa halip na pagtawanan o maliitin, pinakikinggan mo siya at iginagalang ang kanyang opinyon. Sa simpleng kilos na ito, naipapakita mong positibong disposisyon bilang isang responsable at makataong mamamayan. Ang ikatlong paraan ng paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan ay ang pakikibahagi sa mga gawain ng komunidad. Ang mabuting mamamayan ay hindi lamang nanonood o nagrereklamo, kundi nakikilahok at tumutulong upang mapabuti ang kanyang komunidad. Halimbawa, kung may cleanup drive o tree planting sa barangay o paaralan, nakikibahagi ka kahit sa simpleng paraan. Sa pakikilahok, naipapakita mo ang pananagutan at malasakit bilang mamamayan.
Ang ikaapat na paraan ng paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan ay ang pag-alam at pagsusuri ng impormasyon. Bilang responsableng mamamayan, hindi tayo basta-basta naniniwala sa naririnig o nababasa. Kailangan nating suriin kung tama o mali ang impormasyon bago ito ibahagi. Halimbawa, kung may nabasa kang balita sa social media, titingnan mo muna kung ito ay galing sa mapagkakatiwalaang source. Hindi ka agad magpapasa o maniniwala sa chismis. Sa ganitong paraan, ipinapakita mo ang responsibilidad at pagiging maingat bilang mamamayan. At ang ikalimang paraan ng paglinang ng positibong disposisyon bilang mamamayan ay ang mag-focus sa solusyon at maging positibo kahit na may mga problema. Kahit may mga negatibong nangyayari sa paligid, pinipili ng mabuting mamamayan na tumutok sa solusyon at gumawa ng paraan upang mapabuti ang sitwasyon. Halimbawa, kung nakikita mong maraming basura sa paligid, sa halip na puro reklamo, nakikilahok ka sa clean-up drive o recycling program. Sa ganitong paraan, ipinapakita mo ang positibong disposisyon at pag-asa bilang mamamayan. Ngunit ngayon na tinalakay na natin ang limang paraan na maaari nating gawin bilang individual upang linangin ang positibong disposisyon, pansinin natin na malaki rin ang ginagampan ng papel ng komunidad. Sa susunod na bahagi, aalamin natin kung paano nakakatulong ang komunidad sa paghubog ng mga positibong disposisyon sa bawat mamamayan, tulad ng pagkakaisa, pagkamakabayan, pananalig, at pakikipagkapwa-tao. Napag-usapan na natin ang kahulugan ng disposisyon at kung ano ang komunidad. Napag-usapan din natin kani-kanina lang ang mga paraan na maaaring gawin ng isang tao para malinang ang positibong disposisyon bilang mamamayan. Pero may mahalagang tanong. Tayo lang ba ang may papel sa paghubog ng ating ugali? Hindi. Malaki rin ang papel ng komunidad, ang pamilya, paaralan, barangay, relihiyon, at mga taong nakapaligid sa atin. Ayon sa ating batayang aklat sa Values Education 8, may apat na positibong disposisyon na natututuhan at nauhubog ng isang tao dahil sa komunidad. Iisa-isahin natin ang mga ito at aalamin kung paano tayo hinuhubog ng komunidad bilang mabubuting mamamayan. Ang unang positibong disposisyon na natututuhan natin sa komunidad ay ang pakikiisa. Sa Pilipinas, malinaw itong nakikita sa konsepto ng bayanihan. Ibig sabihin, nagtutulungan ng mga tao kahit hindi magkamag-anak. Kapag may bagyo, sunog o sakuna, hindi nagtatanong ang komunidad kung sino ka. Tinutulungan ka agad. Dahil dito, natututo ang isang mamamayan na hindi lang sarili ang iniisip, kundi pati ang kapakanan ng iba. Halimbawa, may kamag-aral kang nasalanta ng baha. Kahit kaunti lang ang kaya mong ibigay, lumang damit, canned goods o simpleng tulong, iyon ay pakikiisa na. Dito mo natututuhan na mas malakas ang komunidad kapag sama-sama. Ang ikalawang positibong disposisyon na nauhubog sa atin ng ating komunidad ay ang pagkamakabayan at nasyonalismo. Nagsisimula ang pagmamahal sa pamilya, pero dapat itong palawakin hanggang sa komunidad at bansa. Kapag mahal mo ang bayan, gumagawa ka ng tama kahit walang nakakakita. Hindi lang ito tungkol sa pag-awit ng lupang hinirang, kundi sa pagsunod sa batas at pagtupad sa mga tungkulin. Halimbawa, may basura sa kalsada. Kahit hindi ikaw ang nagtapon, pinulot mo pa rin ito at itinapon sa tamang basurahan. Maliit na bagay, pero ipinapakita nito na may malasakit ka sa bansa. Isa pang positibong disposisyon na nahuhubog sa atin ng ating komunidad ay ang pagiging relihiyoso o pananalig. Bilang mga Pilipino, kilala tayo bilang relihiyoso at mapanalanginin. Ang tunay na pananalig ay hindi lang tungkol sa pananalangin. Ito ay isinasabuhay sa gawa. Ang pananalig ay dapat humantong sa pagiging makatao, tapat at makatarungan. Halimbawa, nagsisimba ka tuwing linggo pero nandaraya ka naman sa exam. Iyan ang sinasabi na hindi buo ang pananalig. Ang tunay na pananalig ay naniniwala, gumagawa ng tama at nananalangin. Ang ikaapat na positibong disposisyon ay ang pakikipagkapwa-tao. Ibig sabihin nito ay paggalang, empatiya, at malasakit sa kapwa. Ang tunay na pakikipagkapwa-tao ay hindi pakitang tao at hindi puro pakikisama.
May katapatan ito at malasakit lalo na sa mahihirap at nangangailangan. Halimbawa, may kamag-aral kang tahimik at madalas pinagtatawanan. Sa halip na sumabay sa pangaasar, kinausap mo siya at tinulungan sa aralin. Iyan ang tunay na pakikipagkapwa-tao, may puso at may paggalang. Sa kabuuan, natututo tayong makiisa, mahalin ang bayan, isabuhay ang pananalig at igalang ang kapwa dahil sa impluensya ng ating komunidad. Sa puntong ito, maglaan muna tayo ng sandali para mag-isip. Tingnan ninyo ang inyong pamilya, paaralan, barkada, barangay, at online na komunidad. Tanungin ninyo ang inyong sarili, anong klaseng mamamayan ang hinuhubog sa akin ng komunidad na aking kinabibilangan? Ang sagot dito ay malaga dahil dito nagsisimula ang tunay na pagbabago ng disposisyon. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang paggawa ng tama kahit napapaligiran ng mga taong hindi sumusunod sa batas ay nagpapakita ng positibong disposisyon. 2. Ang pakikiisa sa komunidad tulad ng pagtulong sa kapwa sa panahon ng sakuna ay nakakatulong sa paglinang ng mabuting ugali. 3. Ang pagmamahal sa bayan at pagsunod sa mga batas ay paraan ng paglinang ng pagkamakabayan. 4. Hinuhubog ng komunidad ang pananalig sa pamamagitan ng paghimok na isabuhay ang pananampalataya sa mabubuting gawa. At 5. Ang pakikipagkapwa-tao sa pamamagitan ng paggalang, malasakit at empatsya ay positibong disposisyon na natututuhan sa komunidad. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!